simulan po natin ang ating pong pag-uusap sa pagbasa ng ating talata na pagsasaluhan ngayong umaga. Pwede ba tayong tumayo? From the book of Romans chapter 12 verse 2. Isang talata lang po ito. Sabi po dito sa New Living Translation, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sa Tagalog version, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Yumuko tayo. Salamat po Diyos sa pribilehiyo, pagkakataon na muli mong ibinigay sa amin ngayong pong umaga. Ang sama-samang masamba ang pangalan mo. Isang karangalan, Panginoon, na sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, isa kami sa lagi mong binibigyan ng kalayaang sambahin ka. Ama, para sa amin, ito'y napakahalagang bagay. Sapagkat sa ganitong kaparaanan, dito nagkakaroon ng katuparan ang pangunahing layunin mo kung bakit mo kami binigyan ng buhay. Hindi lamang po yun, O Diyos, ito rin ay oras para tumanggap muli mula sa iyo ng mga dagdag kaalaman, karunungan, upang maging gabay at patnubay sa pang-araw-araw naming buhay para sa katiyakan ng isang buhay na may direksyon at higit sa lahat, matagumpay. Muli, Banal na Espiritu, bilang aming tunay na tagapagturo at tagapagpaalala, patuloy naming inaasahan ang pananatili mo sa aming kalagitnaan. Patuloy na ikaw ang mangusap sa puso at isip ng bawat isa. Ang lubos na kahandaan sa pagtanggap at pag-unawa ay ipagkaloob mo po sa amin. At higit sa lahat, sa buong bahagi ng gawaing ito at pangangaral na to, tanging si Jesus lang ang mataas at madakila at kami ay mababa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Bigyan natin ng paunang papuring palakpak ang Diyos. Makakaupo na po tayo. Napakaganda po ng tema na ibinigay niyo po sa akin. Transformation for His glory. Pagbabago para sa kanyang kaluwalhatian. One thing that I discover, that God that we serve is a God of new things. Amen po ba? Pero isang bagay na gusto kong tandaan po natin, nadiscovery ko po na pag ang Diyos nagbago, puro lang po paabante, ulitin nyo, paabante, paangat, pasulong. Kaya walang paurong. Walang paatras, walang pabagsak. One of the example ng katotohanan na yan, yung numero ng taon. Wala kayong malalaman na pag lipat ng bagong taon ay paatras po ang numero. We are now in the year 2026. Before that, natapos na po yung 2025. And I'm sure, pagkatapos nito, ang papalit sa two-digit number, 26 is 27. Tama po. Okay? Bukod dyan, ang edad natin, hindi po ba? Naalala ko yung isang leader ko na biniro ako. Kasi babatiin ko na siya dahil birthday niya. Sabi niya, Pastor, huwag mo na muna akong batiin. Sabi ko, bakit? Ayoko munang mag-birthday ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi muna ako magdiriwa ngayon. Baka sakaling sa pamagitan nito, hindi dumagdag ang edad ko. Pero alam nating lahat na imposible po yun. Amen po ba? Tanggapin mo man o hindi, yan ang disenyo ng Diyos sa atin, umabante. Ito ang gusto kong ilagay sa isip at puso natin. Gumalaw ka man o hindi, nakadesign ikaw at ako sa pagsulong, sa pag-unlad, sa pagbabago, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yan. The God we serve is a God of plan and purpose. Always remember that. That is why He does not do anything and just does nothing and without purpose. As it says in Romans chapter 8 verse 28, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who are the called according to His purpose.
Kaya maliwanag po yan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos ng plano at layunin. Alam nyo, naalala ko po yung isang author ng isang libro, The greatest tragedy in life, hindi yung mamatay ka. Ang pinaka-miserable pong trahedya sa buhay ng tao, hindi yung mamatay, kundi yung mabuhay nang walang layunin at direksyon. Amen po ba? Di ba? Sino magkakala, ang alam natin, pag nabubuhay tayo, we thank God for that. Pero alam din natin na minsan may mga tao, buhay siya't gumagalaw, pero pag pinag-aralan mo ang kanyang pamumuhay, para din patay. Pag ako po nasa funeral service, isa ito sa binibigyan ko ng diin. May mga tao, buhay pa, pinapatay na. Pero may mga tao, patay na, binubuhay pa. Sino ang kasama ko sa paniniwala na yan? Sino yon? Paano nangyayari yon? Pag mabuting tao ka, nag-iwang ka na magandang kwento at halimbawa sa sino man, matagal ka nang nakalibing, bukang bibig ka pa rin nila. Yan ang ibig kong sabihin. Pero pag ikaw ay masama, buhay ka pa, pinapatay ka na nila. Meron nga pong dalawang tanong kung totoo. Una, totoo ba yung kasabihan na ang masamang damo matagal mamatay? Na parang sinasabi ng kasabihan, para humaba ang buhay mo, dapat maging masama ka. Pero alam natin hindi totoo yun. Kasi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 7, huwag kang maging masama at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Kaya sa totoo lang, biblically, ang kasamaan hindi nakakapagpahaba ng buhay, kundi nakakapagpaiksi pa nga po ito. Pero in the book of Peter, in the book of Romans, I discover, totoo rin po na may mga masasama na pinahahaba ng Diyos ang buhay. Hindi dahil masama siya, o hindi dahil nakapagpapahaba ng buhay ang kasamaan, kundi dahil binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Because I discover we have irrevocable calling. Amen po ba? Dahil tinawag niya po tayo, para sa akin po, Ephesians chapter 1 verse 4, bago palikhain ang mundo, pinili na po tayo. Normally, pumipili tayo pag nasa harap na natin ang pagpipilian. Tama po ba? Pero ang tanong sa Ephesians 1:4, sino ba ang unang nilikha ng Diyos, mundo o tao? Pasensya na sa cameraman, hindi po ako sanay na mag-stay sa pulpito. Ganun po talaga ako. Hindi ko po yan plinano. Okay? Nasaan na ba ako? Natuloy ako. Alin ba ang unang nilikha? According to the book of Genesis, in creation, alin ang unang nilikha? Paraiso o si Adan? Paraiso. Ang paraiso larawan ng lahat ng provision ng Panginoon bago likhain ng tao. Doon ko nga rin na-discover, pinagbubuntis mo pa lang ang anak mo, nakaready na lahat ng kailangan niya sa buong buhay niya. Amen? Una niyang nilikha ang mundo bago ang tao, pero ang tanong, bakit sabi ng Diyos, bago likhain ang mundo, pinili na tayo? Wala pang ang tao. Pero naintindihan ko ito nang may makausap akong architect. Kasi sa mga architect, sila yung gumagawa ng plano ng mga proyekto. Wala pa silang hinuhukay na pundasyon ng kahit isang haligay, pero sa lamesa, tapos na po ang proyekto. Amen? Ang tawag po doon, perspective plan. And I discovered that God is one of the great architect. Bago ka pumasok sa church na to, bago ka mag-respond sa calling mo, hindi ka pa nabubuhay, pinili ka na. Kaya may mga masasama na umahaba ang buhay, dahil pag pinili ka, hindi papayag si Lord na mamatay ka, na hindi mo maayos ang destiny ng kaluluwa mo. Bibigyan ka niya ng pagkakataon. Isa pang tanong, bakit kung sino yung mabait, siya ang namamatay? Kaagad. Kaya nga minsan may biro tayo, ang bait mo naman, kunin ka na sana ni Lord. I discover na yung kabaitan at katwiran is one kind of destiny. Ibig sabihin, pag masama ka, pinakamagandang destinasyon mo pag nabago ka. Amen po ba? Kaya totoo rin po yun na may masasama na pag naayos na ang relasyon sa Diyos, kinukuha na rin po agad ng Lord. Meron po akong ilang alam na kwento niyan. Because God knows our weakness, God knows our strength.
Alam niya ang kapasidad ng ating kakayahan kung kaya nating panindigan at tayuan o hakbangan ang ating mga pangako. Pag alam ng Diyos na hindi mo kaya, hindi siya papayag na mawala ka pa sa Kanya. Mas gugustuhin ka na niyang kunin kaysa muling mapariwara ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy. Ganun po. Kasi kung lahat ng mababait kinukuha ni Lord, ang tanong, sino pa magpapalaganap ng kabaitan? Kumbinsido ba kayo na mabait ako? Kung ako mabait, bakit buhay pa ako? Kasi kung lahat ng mabait papatayin agad ni Lord, sino pa magpapalaganap ng kabaitan? Di ba wala na? Kaya po ang Diyos ay Diyos ng pagbabago, Diyos ng plano at Diyos ng layunin. At isang pinakamaganda sa buhay ng tao, kapag lahat ng panahon mo sa mundong ito, nagugol mo na may direksyon, may plano at may layunin, may katuturan at may kabuluhan. Yun ang pinaka-importante. Alam nyo, as a man of God, sino ba rito ang mga pastor na katulad ko? Pakitas ng kamay. Okay. Tayo mga pastor, maging honest po tayo. Ako personally, I am honest. Pag ako hindi nakapag-minister ng tama sa church, alam ko po yun. Pero ang membro hindi nila alam. Pero pag ako nasa oras na ng pahinga, doon ako umiiyak kay Lord. At doon ako nahihiya kay Lord. Because I know, hindi ko nagawa ng tama yung trabaho ko. Para baga ang feeling ko, wala akong karapatang magpahinga. Kasi hindi ko nagawa ng tama yung trabaho ko. Amen? Kanina po, tuwan-tuwa po ako habang nag-aawitan po tayo. Parang gusto ko nang lumundag kaya lang baka manibago ka ako yung mga tao rito pag nakita ko. Because one of my ministry, sa mga unang taon ng paglilingkod ko, song leader. Okay? Almost 5 years na yun po yung ministry ko bago po ako naging pastor. No? Ano pa po yun? 1980s pa po yun. Kaya, naniniwala kasi ako sa pagbabago, naniniwala po ako sa improvement. Yung mga karanasan kong ganon, sa umpisa lang yan kasi wala pa akong pwedeng i-assign. Okay? Diba? Ganon tayo mga pastor, diba? Sa umpisa, pag nagpa-pioneer ka, halos lahat ng trabaho sa'yo. Ikaw na ang preacher, ikaw pa gitarista, ikaw pa song leader, ikaw pang opening prayer, lahat. Kaya nga mga tawag sa atin, mga super pastor. Pero pag 10 years ka na sa isang simbahan, ganun ka pa rin, may problema ka. May kausap po ba ako? Kung mananatili kang super pastor at lalaki ka, siguro dapat sa ibabaw na ang brief mo na parang si Superman. Okay? Kasi super pastor ka. Okay? Dapat po, habang nagtatagal, kasi naniniwala po ako, lahat ng ministry sa loob ng church, meron pong ang Diyos dinadala para yan ay magkaroon ng tao na gaganap dyan. You know, delegation of responsibility is very important. Hindi po ako yung tipo ng pastor na nai-insecure pag meron ako nakikita mga membro at leader na may lumilitaw silang galing na wala ako. Para sa akin, tuwan-tuwa ako. Kasi kahit ako'y puno na may problema, nakakapagbunga ako na maganda. Ganun lang po yun. At saka saan man sila makarating, di ba ang sabi sa Psalm 127, yung mga membro ng church parang mga anak na tulad sa palaso, sa kamay ng mandirigma. Opo, may nararating ang palaso na hindi nararating ng mandirigma. Sa tingin nyo, tama ba? Pag binitawan mo yan, hindi naman lahat ng napuntahan ng palaso, napuntahan mo rin. Pero wala siyang narating kung hindi mo inasinta. Amen? At hindi mo inayos. Amen? Kaya sabi ko sa mga anak ko, isa lang ang pangarap ko sa inyo. 2 bagay lang ang gusto kong mangyari sa inyo. Number 1, maging kaparehas ko. Number 2, mahigitan ako. Hindi ako nangarap na mas mababa kayo sa akin. Because I know that God is a God of improvement, God of change. Amen? From degree to another degree of glory. May 3 puntos po tayo dito. Dali po. Ito ang problema ko pagdating sa mga technology. Sa bahay,
Pag sa church, ako ang guro ng mga anak ko at pamilya ko. Pero pag sa technology, ako ang estudyante. Kasi yung dalawang anak ko, puro tapos po ng IT yun. Ano ba nangyayari dito? Maganda sana kasi may kusa. Okay? Kaya lang, hindi maganda yung kusa niya, okay? May 3 puntos po tayo dito. The first point was the transformation. Tapos ang pangalawang puntos po ay, sabi po dito, the requirements. And the last is the purposes of transformation. Now, dito po sa transformation, ang mahalagang tanong, who will transform us? Sino ba yung nagbabago sa bawat isa sa atin? According to our text, sino ang nagbabago? Balikan po natin ang ating pong text. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you. Maliwanag po sa talata, sino po ang nagbabago ng buhay? Hindi po ikaw at ako, kundi ang Diyos. May karanasan po akong ganito. Okay lang po ba sa inyo? Mahilig po ako magkwento. Meron po akong kakilala, kaibigan, nang ako'y pastor na. Binaginan ko po siya ng salita ng Diyos. Alam mo ang sagot sa akin? Hindi mo na ako kailangan baginan yan. Kasi, kung gugustuhin ko, kahit kailan at kahit saan, kaya kong baguhin ang sarili ko. Pero alam nyo, yung kaibigan ko na yun na nagsabing kayang baguhin ang sarili, hanggang ngayon, more than 20 years na, walang pagbabago. Pangalawa, sa kabilang banda, meron din po akong kaibigan, nang baginan ko po, nagpatutuo ko sa kanya, sa mga ginawa ng Diyos sa buhay ko, alam nyo ang sabi niya sa akin, alam mo, best friend, gustong-gusto ko rin maranasan ang pagbabagong gaya mo. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Matagal na akong nangangarap na mabago ang buhay ko. Kasi alam ko kung gaano katindi ang kabulastugan ko. Pero hindi ko alam kung paano. Sinikap ko po siyang makakilala at makatanggap. After accepting Jesus as Lord and Savior, pagkalipas po ng ilang buwan na magkita kami, kita mo talaga, hindi lang sa mukha niya at sa impresyon, sa pamumuhay niya, nabago po siya. Bakit yung nagsasabing kaya, walang pagbabago? Bakit yung nagsasabing hindi kaya, siyang nababago? Simple lang po. Pag inamin mong hindi mo kaya, hahanap ka ng mas may kakayahan. Kaya siguradong yung paghahanap mo na yon ang magdadala sa'yo sa Diyos. At yun ang matagal nang hinihintay ng Diyos. At hindi kanya bibiguin. Pag inamin mo na hindi kaya, doon lang magsisimula ang paggalaw ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala po ako, habang nagmamagaling ka at naniniwala kang kaya mo lahat, hindi masyado makakagalaw ang Diyos sa buhay mo. Pero nadiskubre ko, sa mga sitwasyon at panahon na wala ka nang magawa, yun ang paborito ng Diyos na panahon para gumawa sa buhay mo. Why? Sulit ang glory. Wala ka doong parte, kanya lahat. Pangalawa, kung kaya natin baguhin ang sarili natin, bakit niya pa ipapadala si Jesus? God Himself, siya po ang numero 1 nagbabago sa buhay ng tao. Alam niyo, sabi ni Jeremiah, ang Diyos parang tulad sa manggagawa ng palayok. Kapag ang palayok ay nabasag, hindi niya kayang ayusin ang sarili niya. Saan kayo nakakita ng palayok na nabasag na yung mga pira-piraso parang, ano ba yung pelikula ni Arnold Schwarzenegger? Terminator. Saan kayo nakakita ng pag nabasag ang palayok, yung mga piraso ay umuusad palapit sa isa't isa? Na nakukuha niyo po? Wala, di ba? Wala. Sa pelikula lang yun. Maayos ang nabasag na palayok pag ito'y inipon ng manggagawa. At dinurog muli. At ginawa muling putik. At doon niya po muling didisenyuhan
na mas maganda kaysa sa dati. Sino ang manggagawa ng palayok? Sabi ni Jeremiah, tayo'y tulad sa mga palayok sa kamay ng Diyos. Alam nyo, ang alam ng tao, sirain ang buhay. Pero ang ayusin, ba't hindi kayo makaimik? Ang lalalim nyo mag-isip pa. Siguraduhin mo lang na pag nag-iisip ka, pag sobrang lalim, yung magigising ka pa ha. Opo, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Tulad tayo sa isang palayok na walang pwedeng ipagmalaki. Only believe and trust to our God. Kasi yun lang naman ang susi para ang Diyos ay makagalaw sa atin ng malaya. Number 2, letter B, sa tanong na sino ang nagbabago, pangalawa po, 2 Corinthians 5:17, kanina po ipinakita sa atin yan. When anyone belongs to Christ, they become a new person. Their old way of life has gone. Their new life has begun. Nagsisimula ang pagbabago, nagsisimula ang tunay at magandang buhay pag ikaw ay na kay Kristo na. Sa isang simple at mababaw na kahulugan, pag sinabing na kay Kristo, pag-aari ka na ni Kristo. Hanggat hindi ka nagiging pag-aari ni Kristo, walang mangyayaring pagbabago sa iyo. Kasi si Kristo po, God is a gentle God. Because God is a gentle God, God always respect our choice. God always respect our decision. Kaya nga, may Revelation 3:20, bago siya pumasok sa puso ng tao, kumakatok po muna siya. Ano po ang layunin ng pagkatok? Una, respeto sa nasa loob. Pangalawa, buksan siya. Pangatlo, kinukuha niya ang permiso kung dapat siyang tumuloy o hindi. Kaya naalala ko po yung isang membro po sa isa naming outreach. Sa tuwa niya nagpatotoo. Sabi niya, salamat sa Diyos. Kasi nung ako'y nagpipray, sinaniban ako ng banal na espiritu. Pagbaba sa pulpito, sabi ko, bumalik ka sa pulpito, baguhin mo. Kasi ang salitang sanib, hindi gawain ng Espiritu Santo yan. Gawain niya ng masamang espiritu. May kausap pa ba ako? Okay? Ang biblical, napuspos ng Espiritu Santo. Hindi yung sinaniban ng banal na espiritu. Pag sinabi kasing sinaniban, entering by force. Amen? No permission. Pumapasok siya sa isang tao nang walang paghingi ng permiso, wala siyang pakialam kung payagan siya o hindi. Papasok po siya. Yan ang gawain ng demonyo, pero ang gawain ng Diyos, maski alam niyang mali ka, maski alam niyang dapat mo na siya, kailangan mo na siya, hindi ka niya pipirsahin. Kakatok pa siya. Pag binukpusan mo siya, doon lang siya papasok. At doon niya lang pakikialaman ang buhay mo. Kukuripot niyo sa palakpak. Huwag kayong mag-alala, hindi ko aangkinin yan. Kay Isu Kristo yan, hindi kay Jesus Maranya. Okay? Ayoko matulad kay Herodes, nang inangkin yung posisyon ng Diyos, inuod, patay. Sino nakabasa? Sa Book of Acts, di ba? Kaya buti naman, simple lang yung introduction ni kapatid. Pag ini-introduction kasi ako, kinakabahan ako. Mas gusto ko nga yung dire-diretso na. Kaya lang, minsan may mga tao naman sa loob ng church na talagang gusto nila, bago sila makinig, kahit papaano, makilala nila yung magsasalita. Okay? Kaya naiintindihan ko rin po yun. Okay? Letter C. Una, ang Diyos. Pangalawa, si Kristo. Pangatlo, by the Holy Spirit. Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He was away our sin, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. He saved us not because of our righteous things. Sa Biblia may na-discover ako dalawang mabuting gawa. Isang mabuting gawa para maligtas ka. Isang mabuting gawa dahil ligtas ka na. Magkaiba po yun. Maliwanag ang talata, di ba? Hindi dahil sa katuwiran mo. Ano po? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sa biyaya ng Diyos naligtas kayo, nang kayo manalig kay Kristo.
Hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa. Nang ako po'y mag-training sa Evangelism Explosion, kung pamilyar sa inyo yon, meron tinatawag na 2 diagnostic question. Napakaganda po ng tanong na yon. Maski po sa mga matagal ng Kristiyano, ginagamit ko po yon. At nakakalungkot kasi 70 to 80% mali ang sagot. Ang unang tanong, dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na natiyak mo na pag ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit? Siyempre, dahil nasa simbahan, ang sagot, oo. Pero pag wala sa simbahan, ang sagot, hindi. At minsan ang sagot pa, Diyos lang naman nakakaalam yan. Ngayon, pag natsambahan mo yung sagot, tama ka, may follow-up question yun. Halimbawa, mamatay ka ngayon, wag naman sana. Pagharap mo sa Diyos, tanungin ka niya, bakit naman kita dapat papasukin sa aking langit? Ano sa palagay mo ang isasagot mo? Doon sumasablay ang karamihan, maski Kristiyano na. Mabuting tao ako. Matulungin ako. Palasamba ako. Kung ano-ano pa. Lahat yun, mabuting gawa para maligtas. Para mo sinasabi na may karapatan akong pumasok sa langit kasi nagsisikap ako magsimba. Nagsisikap akong tumulong. Nagsisikap akong gumawa ng kabutihan. Ang tawag po dyan, good work because you want to be saved. Para maligtas. Sa lahat ng mabuti na gawa, yun ang walang katuturan. Yun ang walang kabuluhan. Bakit? Yun ay nagiging anyong suhol sa Diyos, sa kaligtasan. We are saved by grace. Pag sinabing grace, gift. Saan ka nakakita ng gift? Halimbawa, si kapatid, pag birthday ko, binalhan niya ako ng mamahaling regalo at ibinigay sa akin. Sa tuwa ako, dumukot ako ng 500. At ang sabi ko sa kanya, Brad, pwede tanggapin mo to, pandagdag man lang doon sa binili mong regalo. Ano mararamdaman niya? Di ba may insulto ka? Regalo nga bakit mo babayaran? Kasi kahit na yan ay piso, kahit yan ay 10 piso, pag sinuklian mo ng pera, hindi na po yan regalo. Kaya nakakalungkot, pag Semana Santa, maraming mga tao nagpapapako din sa cross. Pinapalo din ang kanilang katawan. Na-discovery ko, walang katuturan, naghirap ka pa. Kasi kapag ginagawa mo yung para mong sinasabi, Lord, kulang yung ginawa mo, dagdagan ko. Insulto yun. Pangalawa, Lord, kaya ko rin naman gawin yung ginagawa mo Uli, insulto. Sabi ni Jesus, sabi sa Bible sa Romans chapter 6, Jesus died once and for all. Kaya hindi rin totoo na tuwing Biyernes Santo namamatay siya. Jesus died once and for all. One is enough. 2 is too much. Isang beses lang, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kasalanan mo kahapon, kasalanan mo ngayon, kasalanan mo bukas, kasama yon sa binayaran ng isang pagkamatay niya lang. Very clear, ano? Even the Holy Spirit had a contribution for transformation. Pangako ni Kristo yon. Sa John chapter 14 at saka John chapter 15, the same verse 26, susuguin ko sa inyo ang Espiritu Santo. At ito ang magtuturo at magpapaalala sa inyo sa lahat ng katotohanan na sinasabi ko. Sino ang naniniwala na nasa iyo na ang Espiritu Santo? Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano nagkakaroon ng kontribusyon ng Banal na Espiritu sa pagbabago ng buhay natin. Do we believe that the Spirit is one kind of God? One person of God? Kung ang Espiritu Santo ay Diyos, He is also all-knowing, like the Father, like Jesus. Amen po ba? Because He is all-knowing, He is also a God of timing. Sino ang naniniwala na ang Espiritu Santo hindi nahuhuli? Ngayon, matanong ko po kayo, sino ang naniniwala kung nasa iyo ang Espiritu Santo, nag-iisip ka pa lang ng mga bagay na masama? Nagre-remind na siya. Hindi mo pa sinasabi. Iniisip mo pa lang, nandiyan na ang tawag doon, Spirit of Conviction. Tama po ba?
Kaya hindi ako naniniwala. Kaya pag nagkakasala po ang mga manggagawa ko, hindi ko sila tinatanong, bakit mo ginawa yun? Kasi pag tinanong ko sila ng bakit mo ginawa, para ko silang binigyan ng pagkakataon na takpan ang kasalanan nila. Alam niyo kung anong tanong ko? Hindi ko bakit mo ginawa, kundi ano sa tingin mo ang ginawa mo, tama o mali? Kasi ganito yung bishop, hindi ko hinihingi ang rason mo. Nakukuha niyo po? Ang tanong ko sa tingin mo, ang ginawa mo, tama o mali? Kaya nga nagpapaliwanag ako para malaman mo kung bakit ko na, hindi ko nga kailangan ng paliwanag mo As a Christian, as a man that had the Holy Spirit, para sa'yo, tama o mali ang ginawa mo? Mali po talaga. Yun! Kanina pa tayo dito. O sa palagay mo, anong susunod? Maiintindihan ko po. Disciplinary action. Alam niyo si Adan, nang tanungin ng Diyos, bakit ka kumain? Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos yung ginawa ni Adan. Yung tanong ng Diyos kay Adan ay pagbibigay pagkakataong umamin at magsisi. Yun ang problema ng marami ngayon, sa bahay man o sa simbahan. Anong ginawa ni Adan? Imbis aminin, ipinasa kay Eva. Tama, di ba? Yung babae Nabiguan Diyos kay Adan. Nagbakasakali siya kay Eva. Baka sakaling si Eva umamin. Wala rin. Hindi rin umamin. Pinasa sa ahas. O sino nakabasa? Pero sa Bible, hindi na tinanong ng Diyos ang ahas. Pero kay Bishop Jess, tinanong ko, ahas, bakit mo tinukso si Eva kaya naalok si Adan? Ang sagot ng ahas, malinaw, ginamit lang naman ako ng demonyo. Di ba? Kaya pati demonyo, tinanong ko na rin. Satanas, bakit mo ginamit ang ahas para tuksuin si Eva at para alukin si Adan? Malinaw at sigurado ang sagot ni Satanas, trabaho ko yun Alam niyo kung ano ibig sabihin? Kapag bypassing the ball of sin sa church o sa pamilya, namamayagpag ang demonyo. Lalala ang sitwasyon at tensyon. Kung ikaw nga na gumawa, hindi mo maamin, yung pang pinasahan mo. Sabi nung narinig ko, ang hirap kasi umamin, Bishop, ng kasalanan. Alam mo yung pag-amin ng kasalanan, parang pag-amin na umutot ka. May kwento sana ako, kaya lang, sabi ni Pastor, 45 minutes lang ako dito Kikwento ko na lang sa inyo pag pinabalik ako dito ni Lord. Okay. The Holy Spirit, opo, sa pagkukumbikta niya po sa atin, sa pagsasaway niya sa atin, sa pagre-remind niya sa atin, kasi yun ang duty sa atin, to teach and to remind. Sino ang dapat turuan? Yung wala pang alam. Sino ang dapat paalalahanan? Yung may alam na nakakalimot lang. Pang-apat, una, sino ang nagbabago? Ang Diyos. Pangalawa, si Jesus. Pangatlo, Holy Spirit. Pang-apat, the Word of God. 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living Word of God. Sa ibang version at sa ibang talata sa Peter, tinawag po ang salita ng Diyos na tulad sa isang buto na hindi nabubulok. Okay? The Word of God is like a seed. Uncorruptible seed. Naalala niyo ba yung kwento ng talinghaga ng paghasik? Sa four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Na ang pangangaral daw ng salita ng Diyos tulad sa paghasik ng buto. Ang salita ng Diyos ay inalintulad sa buto. Pero sabi ni Pedro, ang buto na yon ay hindi nabubulok. At yung
buto ng salita ng Diyos nang ihasik, bumagsak sa 4 na klase ng lupa. Una, tabing daan. Pangalawa, batuhan. Pangatlo, dawagan. Pang-apat, mabuti o matabang lupa. Nang magtanong ang mga alagad ko, anong ibig sabihin ng talinghaga ni Kristo? Ang ibig sabihin ng mga uri ng lupa, uri ng mga puso ng tao na nahahasikan ang salita ng Diyos. Saan kaya tayo doon? Amen? Ang pinaka-goal natin, yung matabang lupa, na tumubo agad, yung buto, lumago at namunga 30, 60, 90 hanggang 100%. Mabuting lupa pa po yun. Pero yung 3, tabing daan. Dahil tabing daan, may dumaang ibon, nakita niya. Kasi pag sinabing landas, karamihan ng landas matigas ang lupa. Kaya pag yan ay may tumama dyan na buto, kitang-kita. Hindi po babaon yan kasi nga matigas laging inaapakan. Nakukuha niyo po ba? Kaya pag dating ng ibon, tinuka. Pak! Okay? Pag sinabing tabing daan, ito yung mga sitwasyon sa buhay natin na parang daan lang yung word sa atin. Pagpasok dito, labas dito. Amen? Tapos tinuka ng demonyo. Pangalawa, batuhan. Ang sabi roon, yung lupa na batuhan, madaling tumubo, pero madali ring matuyo. Parang ganito yan. Pag inimagine mo, nakakita na ba kayo ng isang bato na merong kaunting uka sa ibabaw? Na yung uka na yon, sa tagal ng kakahangin, may mga lupa o alikabok o mga dumi na naiipon doon. Nakita na po ba kayo na gano'n? Magugulat ka, pakalipas ng ilang buwan, may tumubo doon na palay. Okay? Kasi nga, meron na siyang lupa, pero manipis. Pero kahit manipis yun, mataba yun. Kaya lang manipis. Kaya, kahit yun ay tumubo, kung gaano siya kabilis tumubo, pag sumikat ang araw, ganon din siya kabilis malanta. Kasi doble ang init niya Yung init ng bato at yung init ng araw, magsasalubong sa halaman, kaya agad itong matutuyo. Okay, alam naman natin, pag sinabing bato, karamihan ng larawan yan ay sagisag ng katigasan ng puso, katigasan ng ulo. Yung dawagan naman, kasi ako po'y lumaki at pinanganak na magsasaka, sa magsasakang pamilya. Kaya alam ko po, may araw na kailangan mong gamasin ang damo. May mga damo po na parang itsurang palay. Pag hindi ka marunong kumilala, hindi mo siya makikilala. Bakit kailangang alisin ang mga damo sa tabi ng palay? Number 1, nagiging kaagaw kasi sila ng pataba na dapat ang sisip-sip ay ang palay. Number 2, sinisiksik kasi nila yung palay kaya hindi po siya makalago ng gusto. May kausap pa ba ako? Pag sinabing dawagan, ito po yung mga bagay na umaagaw at nagsisiksik sa atin kaya hindi po tayo makaresponse ng tama sa word na tinatanggap natin. Amen? Pero yung matabang lupa, yun yung tamang puso na agad tumutugon ng tama at hindi siya pumapayag na makinig lang, kundi ito ay kanyang ipinapamuhay. Kaya ang tawag sa kanya ni Jesus, isang matalino. Pero may gusto akong mapansin nyo. Hindi pare-pareho ang tubo ng mga binhi sa 4 na klase ng lupa. Nakadepende ang pagtubo, hindi sa binhi, kundi sa uri ng lupa na binagsakan. Spiritually, nakadepende ang paglago at pagtubo at paglago ng salita ng Diyos sa puso nyo. Depende sa response nyo kung paano nyo ito tinatanggap. Kung paano nyo ito pinananatili. Madali namang malaman yun. Pag tinignan mo yung lifestyle ng mga Christian, alam mo kung anong klaseng lupa sila. Pero ang isang bagay na sigurado, kahit mga ibang lupa ang binagsakan, hindi po nabulok ang binhi. Because the Word of God is like the uncorruptible seed. Huwag kayong magtaka. May mga binahaginan na kayo, pero hanggang ngayon hindi nyo na isasama sa church. Ipag-pray mo lang. Patuloy mo lang siyang diligin ng panalangin. Patuloy mo siyang diligin ang salita ng Diyos. Kasi hindi po yan mabubulok. Meron pa akong mga binahaginan after 10 years, saka ko lang nakita sa loob ng church.
minsan relatives, minsan friend. At saka tandaan nyo, hindi tayo ang nagkukumbinsi. At hindi tayo ang nagbabago. Minsan marami mga leader sa church nai-stress. Bakit? Naiinis na ako dito eh. Walang pagbabago talaga ang buhay nito eh. Para na akong sirang plaka. Walang naiintindihan, walang natatandaan. Paano hindi ka ma-stress? Inaangkin mo yung trabaho ng Diyos. Pagdating sa pagbabago, hindi natin trabaho yan. Our part is to release, to share the Word of God, to share the truth. Pabayaan mo ang Diyos. Na-invite po ako, kwento na naman ano. Na-invite po ako sa Capiz, sa Rojas City Capiz as guest speaker to a national convention. 2 araw. Akala ko, isa lang ako sa speaker. Kaso mo, pagdating ko doon, nang kami dalhin sa hotel, sabi ko, Pastor, yung nag-invite, makahingi ng program. Oo naman, binigyan ako. Nagulat ako. Kasi pagkakita ko ng program, 2 araw, walang ibang speaker, ako lahat. Sabi ko, Pastor, huwag kang magagalit. Galit ka ba sa akin? Parang ayaw mo akong tumanda ah. Papatayin mo ako ng maaga. Hindi po ako nakatulog. Nung gabi na yon, nadiscovery ko pa na yung first day, puro lang pastor ang attendance. Nationwide. General ang attendance sa second day. Kaya nung makita ko, puro pastor. Sa lahat ng mahirap turuan ng mga tagapagturo. Hindi ako talaga makatulog. Inabot ako ng alauna. Nakipagbargain ako kay Lord na parang si Abraham. Lord, may 3 tanong ako. Pag hindi mo ito sinagot, pasensya na. Hindi ako nagyayabang. Bukas, may pera ako, may pamasaya ako pa uwi. Bukas, bago magliwanag, hindi na ako aabutan dito na nag-invite sa akin. Sakasakay na ako ng barko. Ganun po ako kaprangka, ganun ako katutong tao. Pag hindi ko kaya, hindi ko kaya. Pag ayaw ko, ayaw ko. Pag gusto ko, gusto ko. Buti na lang, mga alauna pasado, sumagot si Lord. 3 lang ang tanong ko. Una, ano Lord ang ituturo ko sa kanila? Pangalawa, anong galing ang ipapakita ko sa kanila? Kasi pag imbitado ka, ang taas ng expectation. Tama, correct. Kaya kinakabahan ako nang imbitahan ako ni Pastor. Kasi karamihan ng pastor doon, mga puti na ang buhok, ang tatagal nang nagpapastor. Pangatlong tanong, anong bagong sasabihin ko? Kasi karamihan, nang uma-attend, pag may speaker na imbitado, nag-i-speak yun ng bago. Para mga estudyante sa TMA. Pag pangalawa, pangatlong dating ko, nakaganyan na. Anong nangyari sa inyo? Naghihintay kami ng bago, Bishop. Sinagot ni Lord. Number 1, hindi kita dinala dito para magturo. Dinala kita dito para sabihin kung anong pinapasabi ko. Sabihin mo lang ang pinapasabi ko at huwag mo nang isipin kung anong response nila. Ako na ang bahala doon. Basta sabihin mo lang yung pinasasabi ko. Nasagot na yung unang tanong. Pangalawa, anong galing ang ipapakita ko? Nahigit sa galing nila. Sabi ng Lord, tama ka. Posibleng may galing sila na wala ka, pero meron ka rin namang galing na wala sila. Pero hindi kita dinala para ipakita kung sino sa inyo ang magaling. Dinala kita rito para sabihin sa kanila, isa lang talaga ang magaling. At yan ay ang Diyos. Kakadalawa ka na, Lord. Isa na lang. Anong bago? Sabi ni Lord, sabihin mo sa kanila, pagtayo mo pa lang, as introduction, sabihin mo sa kanila, wala kang sasabihin bago sa kanila. Dahil lahat ng ito, nasulat na 2,000 years ago. Wala nang bago. Amen? Pero na-discovery ko,
na may mga bagay na bago at may mga bagay na luma. Pag nanonood ka ng pelikula, pag first time mong mapanood, iba yung excitement mo. Kasi bago. Pero yung anak mo, hindi nagre-react. Anak, ba't hindi ka nagre-react? Ako kanina pa dito hindi ko malaman kung paano mag-react, pero ikaw okay lang. Simple lang ang sagot ng anak, malinaw. Napanood ko na yan Pastor, ganyan ang uri ng mga tao sa loob ng church. Pag excited yan, bago talaga. Pero pag wala ng ka-response, luma na yan. Wala na mag-iba niyang pastor. Yan ang sakit ng ulo namin mga pastor. Pag yung mga membro ay parang, wala lang. Parang walang naririnig. Kaya ako napapahaba ang preaching ko. Alam niyo kung bakit? Sa kagagalaw ko, lahat ng mata ng audience ko, tinitingnan ko talaga yan. At pag meron akong nakikita, 1, 2, 3 na hindi kumbinsido, hindi ko tatantanan yan. Hanggat meron diyang hindi umiimen at hindi pumapalakpak, hindi ko tatantanan yan, kaya humahaba. Kasi mahal ko sila ayoko silang umuwi nang walang dala. Pero pag nakita ko naman, wala namang natutulog. Active naman at maganda ang tugon, ba't ko naman habaan? Sabi ng isang pastor, kaya ako inahabaan, lalo pag may natulog, hahabaan ko pa para pag nagising siya, meron pa siyang makukuha. Okay? Okay. Last, ng transformation. Ano yung una? Ang Diyos, si Kristo, Espiritu Santo, salita ng Diyos. Panlima, not of ourselves. Hindi ng ating sarili. Very clear ang Zechariah chapter 4 verse 6. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Hindi sa pamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Uulitin ko, pagdating sa transformation, pagdating sa pagbabago, hindi natin trabaho yan. Pero, point number 2, sa transformation, we have part that we need to do as a response. If we want to experience the transformation that God wants to everyone. Okay, let us go to point number 2. Para may bumulong ay salamat. Number 2 na. Ang number 2 natin, the requirements. Mga kinakailangan. What is our part in this transformation? Ano ba ang ating bahagi sa pagbabagong ito? Ayon sa ating talata. Basahin uli natin ang text natin. Don't copy the behavior and custom of this world. Pakiulit nga pong basahin ng nakakulay pula. Go! Alam nyo bang utos ito? Ang pagkakabaybay ng salita ay pautos. Tama po ba? Huwag niyong tularan, sabi sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Ito'y utos. Kaya dapat nating desisyonan. Amen? Dapat tayong tumugon. Diyan talagang seryoso yan. Kasi we need to respond and we need to decide to obey what is God's command in this world. Ibig sabihin, kahit gusto mo ng pagbabago, pag hindi mo ginawa yung parte mo, wala ring mangyayari. Kasi nga ang Diyos hindi namimilit. Ilalatag niya lang sa'yo ang mga kinakailangan. Pag ginawa mo yung parte mo, may magiging resulta. Kaya may patutuo ka. Kaya sa church, pag nawawala na nagpapatutuo, delikado yan. Pag wala nang nagpapatutuo, wala nang bago. Bakit wala nang nangyayari? Delikado po ang response nila. Mukhang hindi na gaya ng dati. Letter B.
Requirements. Don't copy the behavior and custom of this world. Ano pa? But, let God transform you into a new person. The word let God transform you sa Tagalog, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. The word hayaan, give permission. May kausap pa ba ako? Give permission to God to do, to change or transform your lives. Amen? Pagkatapos mong gawin ang parte mo, kailangang bigyan mo siya ng permiso. Naniniwala ba kayo na may malaking kontribusyon sa pagbabago ang pagpapasakop at pagsuko? Nabasa niyo ba yung John chapter 20 verse 18, 20 or 21? Sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, nung bata ka pa, sinusuot mo ang gusto mo at pumupunta ka sa ibig mo. Pero ngayong matanda ka na, iba ang magbibihis sa'yo at dadaling ka sa ayaw mo. Sino nakabasa? Noon hindi ko naintindihan yun, nung unang mabasa ko yun. Pero anong ibig mo sabihin? Bagamat binanggit ang salitang bata at saka matanda, pero hindi po yun tungkol sa kalagayan pisikal. Hindi po yun edad pisikal. Yun ay kalagayan espiritual. Kasi, nung bata ka pa, pumupunta ka kung saan mo gusto. Saan kayo nakakita ng sanggol na kayang pumunta kahit saan? Di ba wala? Ito pa, sinusuot mo ang gusto mo. Saan kayo nakakita ng sanggol na kayang magbihis sa sarili? Di ba wala? Pero yan ang tanda. Maliwanag, major, na palatandaan ng isang immature. Pag sinabing isinusuot mo ang gusto mo, yung old nature mo ang nakikita sa'yo. Yung kinasanayan mo at kinalakhan mo na maling pamumuhay at sistema, yun ang nakikita sa'yo. That is one of the signs that you are immature. Ito pa, pumupunta ka kung saan mo ibig. Ibig sabihin, you are the director of your life. Not God. Pero sabi doon, ngayong matanda ka na, iuunat mo ang kamay mo, iba ang magbibihis sa'yo. Alam nyo, maski ang bata, mahirap bihisan pag hindi mo inunat ang kamay. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng pag-unat ng kamay? Surrender. Yes, Lord. Amen, Lord. Pag sinuko mo ang buhay mo kay Lord, doon lang siya magsisimulang gagalaw sa iyo. Kasi ang ibig sabihin ng pagsuko mo, Lord, pinapahintulutan na kita. Gawin mo na kung anong gusto mo sa akin. Doon lang magsisimula ang Lord. Alam nyo, sa magkakapatid namin, nung bata pa ako ang pinakabarumbado, pinakaluko-luko, pinakabasagulero. Astig ako noon. Hindi ako umiiyak. Pero ngayon, tingnan nyo. Kung kailan po ako nagpastor, saka ako naging iyakin. Pero nadiscover ko, mas masarap umiyak sa presensya niya kaysa sa problema. Kanina, dyan pa lang, damandam ako yung lakas ng presence ng Lord. Ako, pag nasa loob ng church, naranasan ko yung presensya niya. Kung baga sa tricycle driver, boundary na. Opo. Kung pwede nga lang na umuwi na ako kaya lang magpipreach pa Yes, hindi po ako nagbibiro. Seryoso po ako. Kasi, one of God used to me in conversion to become a lover of His presence. Kapag ako pumapasok sa church, yun ang hinahanap ko, hindi si pastor, hindi si sister, hindi si brother. Presence of God. Tandaan nyo, there is a two-person in worship. The worshiper, yung sumasamba at yung sinasamba. Kaya pag pumasok tayo sa church, hanapin mo yung sinasamba. Kasi kahit may mananamba, pag walang sinasamba, walang pagsamba. Kahit may sinasamba, pag walang sumasamba, walang pagsamba. Yung dapat ang hanapin natin. Kung sino-sino hinahanap natin pag pumasok sa church hanapin mo si Lord. Magugulat ka pag naranasan mo ang presensya niya. Uuwi kang punong-puno. Hindi mo makakalim. Sino rito sa inyo nakaranas na? Hindi mo maintindihan. Basta umiyak ka ng umiyak na hindi mo maintindihan. Naranasan nyo ba yun? Yung parang binubuhusan ka ng malamig na tubig na hindi mo maintindihan.
Hindi mo siya maintindihan, pero isang bagay ang sigurado, gusto mo yung nangyayari. Kapag gano'n, ang sarap po. Let God transform you into a new person. Ibig sabihin, allow God to move, to transform you into a new person. Paintulutan mo siya na baguhin ka niya. Naniniwala ba kayo na nakadepende sa paintulot nyo ang mga antas ng pagbabago sa buhay natin? Alam nyo, ang pagpasok ng Lord sa buhay natin, parang pagpatuloy ng bisita sa bahay natin. Lahat ba ng bisitang dumarating sa'yo, pinatutuloy mo sa bahay mo? Minsan may mga bisita tayo, hindi mo nga pinapapasok sa gate. Hello? Lalapit ka sa gate, may butas na maliit, doon mo siya kakausapin. O nangyayari, hindi. Di ba? Meron naman po na bisita kapag kakita, ay ikaw pala, halika dali. Binuksan mo kaagad ang gate. Pinatuloy mo, pero minsan hanggang sa balkon lang. Hanggang sa balkon lang. Ano ba sadya mo? Bakit ka narito? O pagkatapos, pauwiin mo na, paalisin mo na. Meron ka naman mga bisita na hindi ka kontentong sa balkon lang. Halika na, dito na tayo sa sala. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Mayroon naman, hindi mo lang siya sa sala pinatuloy, pati sa kusina, kasi may hain ka sa kanya na pagkain. Minsan nga, hindi lang kusina, pati sa bedroom. Mag-overnight ka na lang dito para mapasarap pa yung kwentuhan natin. Nakukuha niyo po ba? Si Kristo pumapasok sa buhay natin, depende sa imbitasyon natin. Sabi ng isang kwento, eto na naman. Kristiyano na siya. Pinatuloy niya si Kristo, kumbaga sa isang bisita hanggang sala. Kinagabihan, nilupin yung TV seat niya. Lord, ba't naman hindi mo binantayan yung TV seat ko sa sala? Simple lang, pero malinaw ang sagot ni Christ. Hanggang balkon lang naman ako eh. Baka mamaya, pag ako pumasok sa sala, ako pang isipin mong nagnakaw. Nakukuha nyo? O sige na nga, Lord, hanggang sala ka na. Kinagabihan, hinakaw na naman, nilupin yung kaldero at kawali mo. Jesus, ba't naman hindi mo binantayan? Sabi mo, sala lang ako eh. O sige na nga, Lord, hanggang kusino ka na. Kahit anong pagkain niyan, kainin mo. Kinagabihan, yung kama mo ang ninakaw ni Lupin sa bedroom. Hindi mo man lang pinotektahan, Lord. Sabi mo, hanggang kusina at sala lang ako. Kaya sabi niya, sige Lord, desisyon ko ngayon, buong bahay, welcome ka. O wala nang Lupin. Hindi kayo magagalit. Minsan pinatutuloy lang natin siya sa buhay natin. Pero hindi sa kabuhayan. Kaya may mga ilang Kristiyano, okay ang kalusugan, pero laging hirap sa pananalapi. Para kang yung isang binautismuhan na nang ilulubog na sa tubig, biglang sinabi sa pastor, sandali pastor, naalala ko yung pitaka ko, hindi ko pa inaalis. Kaya sabi niya, sige na pastor, bautismuhan mo na ako. Sabi ng pastor, hindi pwede. Ano ibig mo sabihin pastor? Kasama yan sa dapat lumubog. Walang nagawa yung membro eh. Talagang inilubog ni pastor, kasama yung pitaka. Pagkatapos ipinaliwanag, gusto ng Lord, sa buong aspeto ng buhay mo, pakialaman ka. Gusto ni Lord, sa buong aspeto ng buhay mo, ipagkatiwala mo sa Kanya. Kung gusto mong may mangyaring pagbabago, paangat, paunlad, at paabante. Palakpak sa Diyos. Letter C. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pag-iisip mo. Yan po ang pangatlo na kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pag-iisip mo. Kasi nga po, every time that we are in the church, napakarami tayong nakukolektang karunungan at kaalaman. Pero kung minsan di natin tinatanggap yung mga ayaw at kontra sa mga nakaimbak natin sa utak natin. Kaya may mga time, hindi naman lahat. May mga time yung mga professional, yung matataas na degree ang natapos, ang hirap makumbinsi. Pero hindi lahat.
Bakit? Ang nagpapahirap para maniwala sila, yung mga knowledge na meron silang nakaimbak, sinasala lahat ng sinishare ng mga lingkod ng Diyos. Kapag hindi natapatan yung laman ng utak nila, hindi sila magre-response. And that is normal. Kaya nga sabi ko sa mga nag-evangelize, taga-house to house, pag mayaman, ang gusto mong baginan, huwag mong sasabihin na ang Diyos ay nagpapayaman. Kasi babalikan ka niya. Kailangan mo ang Diyos kasi po mahirap ka. Ako hindi ko na kailangan. Mayaman na ako eh. Pag ang babaginan mo, malusog ang katawan, walang karamdaman, huwag kang magsasabi na ang Diyos mo ay manggagamot. Amen? Pag magulo at problemado, ibahagi mo sa Kanya, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Pag may karamdaman, ibahagi mo sa Kanya, ang Diyos ay manggagamot. Makikinig yun kasi kailangan niya yun. Sa maniwala kayo sa hindi, lahat po tayo lumaki sa isang pamilyang hindi Christian. Majority of us. Lumaki tayo sa pamilyang hindi Kristiyano. Kaya yung pattern na meron tayo ng buhay, kinopya natin sa kanila. Yung mindset po natin, kung anong kinalakhan mo, nabukang bibig na magulang mo, at estilo ng buhay nila, yun ang nakatatak sa utak mo. Kaya nga na-discover ko na yung poverty mentality, yung mindset, yung poverty mindset, hindi lang ito sa mahihirap. Na-discover ko, mas matindi ang poverty mentality ng mayayaman kaysa sa mahihirap. Kasi ang mahihirap, pag tumugon yan sa may nangangailangan, todo lahat. Kaya nga minsan, sabi ko, mabuti pa yung mahirap, isa lang problema eh. Pera. Kung paano magkapera. Pero ang mayaman, dalawa problema. Kung paano hindi mabawasan ng pera at kung paano pa madagdagan. Tama, correct? Opo. Kasi ayaw na nilang maranasan pa yung dati. Lahat gagawin nila para ma-preserve yung meron sila. Na nagiging dahilan kaya hindi sila makaresponse ng tama kapag may sinasabi ang Diyos sa kanila. By changing the way you think. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sigurado po ako, may mga maiintindihan tayo na taliwas sa laman ng utak natin. Ang pagbabago kasi may proseso. At minsan yung proseso masakit. Parang pagbabalat yan ng isang butil. Hanggat hindi nabubulok yung balat niyan, hindi lilitaw ang buhay niyan. Sa buhay natin, kailangang may mga baklasin para lumitaw ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos. Ako okay lang sa akin, kahit ako masaktan. Okay lang na masaktan, basta't pinagmalasakitan. Amen. Kahit masakit, basta't may malasakit, okay lang. Now, last point, the purposes. Sabi ko nga sa inyo, God is a God of plan and purpose, kaya sigurado po ako, maski sa pagbabago niya sa atin, may dahilan siya, may layunin siya, may plano siya. According to our verse, what are the purposes of transformation? Ano ba ang layunin ng pagbabago? Letter A, sabi rito, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, pakibasa po ng red letter word. Go. Kailan daw natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ayon sa talata. Kailan natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Then, sabi rito, don't copy the behavior of customers, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Period. In the next. Then, ibig sabihin, result. May mga bagay munang dapat mabago sa atin. Saka mo lang makikita ang kalooban ng Diyos. Pag hindi na bago yung mindset natin, pag hindi na bago yung lifestyle natin,
hindi natin maiintindihan what is really the will of God for us. Kasi ang magtatakip sa Kanya, magbabara sa Kanya, para hindi mo maunawaan yung mga dating laman ng utak mo. Yung mga dating maling estilo ng buhay mo. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you. Doon mo lang malalaman. Kaya po, ano ang layunin? Para malaman ang kalooban ng Diyos. That is the number one purpose of transformation. To learn what is really God's will for us. That is the number one purpose. Now, kung papansinin niyo po, may tatlong mukha ang kalooban ng Diyos. God's will has three faces. Ano yung three faces ng kalooban ng Diyos? Good, blessing, and perfect. Kaya ang kalooban ng Diyos, una sa lahat, mabuti. Kaya sayang pag hindi mo tinanggap ang kalooban ng Diyos. Mabuti po yan. Ang unang anyo ng kalooban ng Diyos, mabuti. Lahat ng pangit sa demonyo yan. Lahat ng mabuti sa Diyos yan. Sabihin mo sa katabi mo, kaya nga ako mabuti. Tingnan nyo yung mga reference. Ano yung reference ng good? Ephesians 2:10, Matthew 5:16. Yung Matthew 5:16, pagliwanagin nyo ang inyong ilawan para makita nila ang inyong sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, pagliwanagin nyo ang inyong ilawan para makita nila ang inyong lakasan nyo ang inyong mabuting gawa. Kaya ang liwanag pala natin, mabuting gawa. Pag nagliwanag ang mabuting gawa sa buhay natin, Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi sa dulo, at pupurihin nila ang Diyos. Okay? Kapag daw po ang kabutihan ng Diyos, ang mabuting gawa na mamayani sa atin, may mga tao sa palibot natin pupurihin ng Diyos. Anong ibig sabihin? Mako-convert sila. Kaya nga po, sa ating tema, transformation. For what? For God's glory. That is the ultimate purpose. Why God transform us? To give glory to Him. Hindi yung makita ang galing mo, kundi makita ang galing ng Diyos sa buhay mo. Good. Tapos Ephesians 2:10, ang sabi ron, na tayo nilikha ng Diyos sa pamagitan ni Kristo at itinalaga sa paggawa ng mabuti. Mula pa raw nang likhain tayo, ito na ang itinalaga ng Diyos sa atin sa mula't mula pa. Ibig sabihin, bago niya tayo likhain, ikaw at ako, dinisinyo niya na sa pagiging mabuti. Kaya doon ko nakita sa Ephesians 2:10, the original nature of man and woman. What is our original nature? We are a good man and woman. Mabubuting tao po tayo. Iyan ang original na nature natin. Kaya may mga nakikita man tayong kapalpakan o sablay sa buhay natin o sa ibang tao at sa mga taong malapit sa atin, huwag kang mawala ng pag-asa. May araw lalabas ang tunay na likas niya. Hindi yung masama. Amen? O tingnan nyo, halimbawa tayo, di ba? Amen po ba? Salamat na lang, may mga umunawa, may nagpasensya po sa atin. Panahon na rin na ikaw naman ang magpasensya. Para yung iba naman ang makaranas ng pagbabago. Unfair naman na ikaw lang ang pinasensyahan. Dapat magpasensya ka rin. Ano pa ang pangalawang anyo? Pleasing. Galatians 1:10, 2 Corinthians 5:9. Galatians 1:10 says, we are not a man pleaser, but we are God pleaser.
Sa lahat ng ating ginagawa, ang hinahanap natin hindi palakpak at papuri ng tao. Ang hinahanap natin, palakpak at papuri ng Diyos. Dahil ang sabi ni Pablo, kung ang hinahanap ko, papuri at palakpak ng tao, di dapat, hindi ako naging lingkod ni Kristo. Amen po ba? Kaya po maliwanag. Pleasing. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap bigyan kasiyahan ng tao. Mahirap pasayahin ng tao. Maski anong papugi point mo dyan, pag ayaw niya sa'yo, waipik yan. Ang pinakamagandang targetin mo na mapasaya, ang Diyos. Pag napasaya mo ang Diyos, pati mga taong kontra sa palibot mo, kaya niyang baguhin ang isip at pananaw nila sa'yo. Dahil pag ang Diyos na kumbinsi mo, madali na po ang tao. Amen? Ako sa buhay ko, yan ang goal ko. God pleasure, not man pleasure. May kwento ako dyan sa susunod na pagbalik ko. 2 Corinthians 5:9, ano sabi ni Paul? Our primary goal is to please God. Our primary goal is to please God. And I discover on that verse, to please God is not only primary goal, it is also eternal goal. Why eternal goal? Dahil ang sabi doon ni Pablo, mula dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay, yun ang ating gagawin, ang Diyos ay bigyan ng kaluguran. Kaya baguhin natin yung pananaw natin, yung pag-iisip natin, pagising natin sa umaga, minsan ang tanong natin, paano kaya ako magiging masaya sa araw na to? Ano kaya ang gagawin ko para maging masaya ako? Mali pala eh. May kausap pa ba ako? Ang dapat mo itanong, paano ko ba mapapasaya si Lord? Hindi yung sarili mo. Pag napasaya mo si Lord, ang resulta niya, pabor. Papabor sa'yo ang maraming bagay. In my every morning prayer, hindi na po ako nagpipray na, Lord, samahan mo ako sa lakad ko. Alam niyo ang prayer ko, Lord, isama mo ako sa lakad mo. Magkaiba yun. Pag sinabi mo kay Lord, samahan ka sa lakad mo, ibig sabihin, ikaw ang busing sa lakad. Aalalayan ka lang niya. Hindi naman tanga si Lord, pag malilakad mo, hindi ka niya sasamahan. Amen? Kung makatsamba ka, tama yung lakad mo, sasamahan ka niya. Kaya mas magandang panalangin, isama mo ako, Lord, sa lakad mo. Hindi yung samahan mo ako, Lord, sa lakad ko. Kasi minsan may mga Kristiyano, nagtayo ng business, nag-apply ng trabaho, nang bigo at malugi. Bakit naman, Lord? Ba't hindi mo, Lord, ako tinulungan? Bakit mo pinayagan na malugi ako? Bakit mo pinayagan na hindi ako ma-hire? Simple lang ang tatanong sa'yo ni Lord. Kinonsulta mo ba ako? May kausap pa ba ako? Tinanong mo man lang ba ako? Kung tama yung naiisip mo. Alam nyo minsan, yung gusto natin madaling simulan, pero mahirap tapusin. Pero ang gusto ng Diyos, ang hirap simulan, pero pag nasimulan mo na, ang daling matapos. Magkaiba yun. Bakit yung gusto natin madaling simulan? Gusto mo eh. Alam mo, sa lahat ng gusto mo, marami kang paraan. Gusto mo eh. Pero bakit matagal tapusin? Hindi ka naman dyan susuportahan ng Diyos. Kasi pag sinuportahan ka ng Diyos sa gusto mo, na mali sa tingin niya, para kanyang kinonsinti. At lalo ka magpapatuloy sa maling ginagawa mo kasi para sa'yo, tama yun, kasi may nangyari maganda. Kaya hindi kanya kukonsintihin. Hahayaan niya na talagang bumagsak ka para makarealize ka at konsultahin siya. Pero pagkagustuhan ng Diyos ang ginagawa mo, ang hirap simulan kasi karamihan ang gusto ng Diyos lampas sa kapasidad mo. Pag yung kayang-kaya mo, iyo lang yon. Pero pag lampas sa kapasidad mo, sa Diyos yun. Pero pag sinimulan mo yun at nagdesisyon ka na sumama sa gusto ng Diyos, magugulat ka na lang. Isang umaga, nakita mo, tapos na. Bakit? Pag gusto niya ang ginagawa mo, hindi kanya pwedeng tiisin, hindi kanya pwedeng baliwalain, hindi kanya pwedeng isang tabi. Dahil pananagutan kanya, dahil ang priority mo, ang gusto niya.
Oh, di ba Matthew chapter 6 verse 33, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto us. Pag inuna mo ang karya niya at katuwiran niya, lahat ng bagay sagot ng Diyos. Yan ang isang favorite verse ko na ibinigay ng Lord sa akin sa time ng conversion ko. Ano ang pangatlong mukha ng kalooban ng Diyos? Perfect. Ganap. Pero sa totoo lang, wala pa sa ating perfecto. Maski ang may pangalang pekto, hindi pa rin perfecto. Bakit walang perfecto sa atin? Kasi tayo yung nilikha ng Diyos as limited human being. Amen? And because of our limitation, doon nagsisimula ang mga problema, ang mga struggle natin. Dahil sa ating limitasyon. Kaya minsan naging reklamo ko yan, Lord, pwede mo naman akong likhain na walang limitasyon na. Pwede mo naman akong gawin na tulad mo eh. Bakit mo ako ginawang limitado? Tuloy, may mga hindi ako magawa. May mga hindi ako mapuntahan. Simple lang, sagot ng Diyos. Kapag ginawa kita, nakaya mo na lahat, hindi mo na ako kailangan. Amen? Yung lang naman ang gusto ng Diyos eh. Gusto niya, naaalala mo lagi siya. O di ba, maski yung turo niya ng provision, give us this day our, not weekly, not monthly, not yearly bread, daily bread. Kasi ang gusto ng Lord, every day, lalapit ka sa Kanya. Naalala niyo yung time ng mga Israelita nang mag-provide ang Diyos ng mana, yung maliliit na tinapay sa kampamento, galing po sa hamog? Ano ang instruction? Kumuha lang kayo ng kailangan nyo ngayong araw. Huwag kayong kukuha ng sobra. Matitigas ang ulo, kumuha ng sobra. Nabulok. Bumaho yung kanilang tent. Kasi karamihan, pasiguro. Karamihan, sigurista. Pasiguro. Pag ikaw sigurista, pag ikaw pasiguro, ang susunod ikaw ay toso. Ganun lang yun. Nung speaker po ako sa Capiz, may tanong ako. Sabi ko, sino ba rito ang mga magulang? Walang nagtaas kahit isa. Mga itsura namang tatay at nanay, bakit walang nagtataas? Sabi ko, ulitin ko ang tanong, sino rito ang mga magulang? Wala talaga nagtaas. Merong isang taga roon na lumapit sa akin sa pulpito, binulungan ako. Baguhin mo, Bishop, ang tanong. Huwag mong itanong na magulang. Ano itatanong ko? Nanay at tatay. Taas ang kamay ng nanay at tatay, nagtaas ang lahat. Kasi sabi niya, dito sa amin, pag magulang, tuso. Kaya hindi na ako nagtatanong, sino dito ang magulang? Number 2 purpose, ang ganda po nito, John chapter 4 verse 39. Now many Samaritan from the town believe in us because of what the woman said when she testified. He told me everything I ever did. What is the number 2 purposes of transformation? For the conversion of others. Believe it or not, our good testimony is one of the most effective tools to convince others to believe that there is God. Tandaan nyo ito, mas madali at mas may impact sa iba yung ginagawa mo, hindi yung sinasabi mo. Lalo na pag pamilya mo ang kinukumbinsi mo. Epic yan. Gawin mo na lang ng gawin kung anong nababasa mo sa Biblia. Magugulat ka isang araw. Susunod sila. Kaya yung mga personal testimony natin, pinaka-epektibong ambag natin yan para sa conversion ng ibang tao. Maraming Samaritano sa bayang yun, sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuo ng babae, yung Samaritan woman. Okay, letter C. Ano ang sabi sa letter C? Purposes to become like Christ. Romans 8:29, for God knows His people in advance and He chose them to become like His Son. Kung papansin ninyo, the word Son is capital S, meaning Jesus. Amen? So that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Okay? That is the letter C purposes of transformation, to become like Christ. You know, to become like Christ, it is our spiritual destiny.
maging katulad niya. Sa Ephesians chapter 4, di ba yung Genesis 1:26, let us make man in our image and likeness. Pagdating sa Ephesians chapter 4, yung image and likeness, holiness and righteousness. Nawala po yun nang si Eva at si Adan nagkasala. Kaya dapat, ang bawat sumampalataya kay Kristo, mabalik yung image and likeness ni God. Ano yun? Holiness and righteousness. Pag nabalik sa atin yun at nakita ng mga tao sa palibot mo, makukumbinsi sila na totoong makadiyos ka. Amen? Letter D. Purposes, so that He who is invisible may be seen through us. Ang ganda po nito. Verse 20 ng Romans chapter 1. For His invisible attributes, that is, His eternal power and divine nature, have been clearly seen since the creation of the world. Sa Tagalog, mula ng likha ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. The invisible God want to become visible through you and me. Siya na hindi nakikita ang Diyos, gusto niyang magpakita sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Hindi ba pag nasa atin ang kabanalan, nasa atin ang katuwiran, kapag naranasan natin ang pagbabago, ano sinasabi ng mga tao sa palibot natin? Salamat na sana sa Diyos na ang taong ito'y nabago. Sino ang pinasasalamatan nila? Ang Diyos, di ba? Doon sila na, kumbaga, doon nabubuo yung paniniwala nila na talagang may Diyos. At ang Diyos ay nagbabago kasi nakita nila sa buhay natin. Kasi paano hindi sila maniniwala? Yung dating lasinggero, hindi na nagiinom. Yung dating marites, hindi na nagchichismis. No? Yung dating pasagilero, ang bait na. Kaya anong sasabihin ng nasa palibot? Hey, mabuti na lang na born again ito. Salamat sa Diyos. At ito'y pumasok sa ganitong grupo. Kaya sino ang nabibigyan ng glory? Si Lord. Transformation for His glory. Okay, letter E. Ito na. Dito tayo. Ito ang pinaka-last part. In the same way, let your light shine before men so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. The ultimate purpose of transformation to glorify God. Amen. Sino ang naniniwala na hanggang ngayon ang Diyos ay na ito ay nagbabago? At sino ang naniniwala na hanggang ngayon parehas pa rin ang layunin niya kung bakit niya tayo binabago? Kaya ang isang importanteng tanong, tayo ba'y nagiging kasangkapan para sa kanyang karangalan? As part of conclusion, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, verse 31. Kumakain ka man, umiinom ka man, anuman ang ginagawa mo, gawin mo lahat para sa karangalan ng Diyos. Doon ko na-discover na hindi lang sa paglilingkod sa Diyos na pararangalan siya. Hindi lang sa pagpasok sa simbahan na pararangalan siya. Pati pala sa pagkain at sa pag-inom na pararangalan siya. Ano man daw po ang ginagawa natin. Kaya minsan hindi ako kumbinsido may ilang Kristiyano na pag negosyo ang usapin, nagsasabi sila, alam mo, pag negosyo ang pinag-uusapan, huwag nating isali ang Diyos. Meron ba kayong narinig na ganun? Huwag nating isali ang Diyos dito, negosyo ito eh. Ako, pag ganyan ang statement ng isang Kristiyano, duda ako sa negosyo nito. Hello? Walang duda. May katiwalian ang negosyo nito. Why? Ayaw isali ang Diyos eh. Pag hindi mo isinali si Lord, may problema. Hindi naman ibig sabihin, pag nagnegosyo ka, hindi mo papatungan ng kita. Hindi naman pwede. Kasi saan mo naman babawiin yung sahod mo? Saan mo naman babawiin yung dagdag sa puhunan mo? Paano natin mag-glorify si Lord sa business? Huwag mong sabihin class A ang class B. May kausap pa ba ako? Huwag mong sabihin sariwa ang bilasa. Marami mga ganun, di ba? Opo, sa maniwala kayo sa hindi.
Ito, karanasan ko ito personal. Karamihan ng tindero-tindera sa buong palengke ng aming bayan, kahit hindi sa akin nagsisimba, ang tawag sa akin, Bishop. Alam niyo kung bakit? Karamihan sa kanila, nakasukli na sa akin ng sobra at ibinalik ko sa kanila. Kahit 10 piso lang yan. Kahit 20 pesos lang yan. 2 kilometro ang distansya ko sa palengke ng bahay ko. Pag napansin kong sobra, balik po ako. Sobra yung sukli mo. Pakinggan niyo ang statement nila. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang nasuklian ko ng sobra. Sino ang nag-glorify? Nahack po yung account ko, messenger account, bago ako sumakay papunta dito. Alam nyo, nang mahack yung account ko, lahat ng friend ko, inutangan at hiniraman o hininga ng pera. Anong gagawin ko dito? Buti na lang, maraming nakakakilala sa akin ng mga pastor. Yung isa sa mga kilalang pastor din sa amin sa Pilipinas, agad nag-message, huwag kayong maniwala, hindi yan si Bishop Jess. Kasi si Bishop Jess hindi nangihingi ng pera. Anong ibig sabihin? Nakita nila yung tunay na kung sino ako. Amen po ba? Kaya hindi lang po, sa loob ng church, pati sa labas, alam nila. Sa maniwala kayo sa hindi, yung lifestyle natin, sinusundan po yan ng iba. Sino naniniwala na may mga sumusunod sa atin? Amen? May naghahangad din na yung meron ka, magkaroon din sila. Kaya sabihin mo sa sarili mo, alang-alang sa kanila. Aayusin ko lagi ang buhay ko. Tumayo na po tayong lahat. 2 minuto lang ang request ko before I pray as a close. Sino ba rito ang may mga salitang tumimo sa puso nyo? Nagrema. Nangusap ang Diyos. Alam nyo, yung mga hindi mo naman kailangan i-memorize lahat ng puntos eh. Hindi mo naman kailangan sundan lahat. Hindi mo naman kailangan mailista lahat. Kung anong salita na naramdaman mo na ang Diyos ay na tumimo sa puso mo. Kung ano yung salita na nagrema sa'yo, doon ka kinakausap ng Diyos. Uulitin ko. God that we serve is a God of transformation. Kapatid, yan ang unang ginagawa ni Jesus pag pumasok sa buhay ng tao. Baguhin ito. Naalala nyo yung John chapter 2? Na siya ay pumasok sa templo, physical. Anong ginawa niya? Tinaob niya yung mga lamesa? Sino nakabasa? Kasi number 1 assignment ni Jesus, number 1 goal ni Jesus pag pumasok sa buhay mo, linisin lahat ng dumi na mayroon tayo. Pero hindi niya ginawa yon nang hindi pa siya nakakapasok. Ibig sabihin, pag nakapasok siya, binigyan siya ng paintulot na pumasok. Ngayong umaga, naramdaman ko sa espiritu ko, merong ilan sa inyo. Maaring may mga bagay pa sa buhay ninyo na hindi pa ganun kaganda, hindi pa ganun kabuti. At maaring may mga ipinakita ang banal na espiritu sa inyo ngayon o ang salita ng Diyos na hindi pa tama sa buhay mo. Kapatid, huwag mo nang hintayin na mapalitan ang araw na to. Ngayon mismo. May mas magandang gusto ang Diyos na gawin sa iyo. May mas magandang gusto ang Diyos na mangyari sa iyo. At meron pa siyang mas matinding bagay na gustong pagdalhan sa iyo. Mas mataas na antas ng pagbabago. Ang kailangan lang, magpakumbaba po tayo sa Kanya. Pwede dyan sa kinatatayuan mo, mag-response ka. 2 minutes lang. Pero kung sa tingin mo, kailangan mong lumapit dito sa unahan, pwede rin po. At ipagpipray kita. Minsan, hindi ganun kadaling aminin ang mga pagkakamali. Pero walang ibang susi. Para lumaya tayo sa mga gapos ng kasalanan sa buhay natin. We need to surrender ourselves to God. We need to give God permit to do what He wants us to do. Sige, maski dyan na lang sa kinatatayuan mo. Close your eyes.
1 to 2 minutes, makipag-usap ka sa Diyos. Halos lahat ng pinasasabi ng Diyos sa akin ngayon, nasabi ko na. Pero nararamdaman ko sa espiritu ko, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ito naman yung oras na ikaw naman na magsalita sa Kanya. Tumugon ka sa mga sinasabi niya. Lord, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagmamalasakit mo. Wala kaming may tatago sa iyo. Lahat ng bagay ay hayag sa iyong harapan. At naniniwala kami, O Diyos, pag may mga ipinakita ka mga bagay na mali sa buhay namin, hindi para kami saktan, kundi para ipaalam sa amin na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa. Kaya Lord, ngayon pong tanghali, pakinggan mo ang tinig ng mga anak mo. Sinabi mo sa salita mo sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us and cleanse us for all unrighteousness that we have. Nagpapakumbaba kami sa harapan mo, Panginoon. Anumang meron kami ngayon na magaganda at mabubuting bagay, sigurado po kami, hindi po ito ang kaganapan ng lahat. Mayroon pang mas mga bagay na matitindi na gusto kang pagdalan sa amin, na gusto mong gawin sa amin, gusto mong iparana sa amin, gusto mong baguhin sa amin. Lord, pinapaintulutan ka namin. Pakialaman mo ang buhay namin. Gawin mo kung ano ang mas tama at mas makakabuti po sa amin. Naniniwala kami, O Diyos, mas matalino ka kaysa sa amin. Mas alam mo kung ano ang tama at mali. Mas alam mo kung ano ang mas makabubuti sa amin, Lord. Please, do what you want to everyone in the name of Jesus. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi sa mga tao, sa palibot namin, sa family namin, O Diyos, na kailangan ding lumakad sa katuwiran at sa kabanalan. Higit sa lahat, Lord, maging karangalan kami ng pangalan mo. Maraming salamat na sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, isa kami sa binigyan mo ng pagkakataon. Isa kami sa binigyan mo ng pribilehiyo para maging kasangkapan ng kaluwalhatian mo. Opo, Panginoon, handa po kami na magpailalim sa kalooban mo. Handa po kami na sumunod sa nais mo. Aminado namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan. Pero salamat, Lord, na nagpakilala ka sa amin ng lubos. At mas nakita namin higit ang magagawa mo kaysa sa amin. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa pagbabago mula sa aming isipan at maging sa estilo ng aming pamumuhay para maparangalan ang pangalan mo sa buhay namin. Lord, maraming salamat po. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa tunay na kalayaan. Salamat, Lord, sa panibagong antas ng pagbabago. Bagong antas ng kabanalan, bagong antas ng katuwiran. Hindi lamang sa spiritual na aspeto, even physical aspect, good health, healing, in the name of Jesus, and even financial aspect of God. According to your promise that you will supply all our needs, according to your riches and glory by Christ Jesus. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa church na to. Naniniwala po ako, anumang meron dito, hindi pa ito ang katuparan ng lahat.
meron ka pang mas matitinding bagay na gustong gawin dito. Sa church na to, magmamanifest ang transformation, Panginoon, na sinasabi mo sa aming kalagitnaan. Makikita ang mga palatandaan ng pagbabago. Paangat, paunlad, at pasulong, Panginoon. Sa bilang ng mga miyembro, sa kalidad ng pamumuhay ng bawat miyembro, makikita ang tunay na pag-angat at pagbabago. Lord, dinideklara ko sa lugar na to, sa bansang ito ng Qatar, ang simbahang ito ay maging modelo pagdating sa katuwiran at sa kabanalan. Maging modelo pagdating sa katapatan at sa pagiging masunurin sa iyong mga salita. Salamat sa buhay ni Pastor Roy, ni Bishop Bida, O God, na patuloy mong ginagamit sa bansang ito. Naniniwala po kami, O Diyos, marami ka pang gustong gawin. Habang handa kami na maging kasangkapan mo at maging instrumento mo, mararanasan namin ang mga kaganapan ng bagay na to. Lord, it is our declaration. It is our prayer. Sa pangalan ni Jesus. And we will back you all the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody shout, Amen.